GR. Number 212136 October 4, 2021. Noong Oktubre taong 1978, ang nagrereklamong doktor ay isang kilalang surgeon at isa sa mga tagapagtatag ng Medical Mission Group Hospital and Health Services sa Davao City, na inimbitahan ng United Nations World Health Organization na maging pangunahing tagapagsalita sa Almaty, Kazakhstan mula Nobyembre 27 hanggang 28, 1998. Kaya, kumuha si doktor ng kanyang visa para sa Kazakhstan at bumili ng tiket para sa kanyang flight. Dahil walang direktang flight mula Manila papuntang Kazakhstan, kinailangan ni doktor na lumipad papuntang Singapore sa pamamagitan ng Singapore Airlines kung saan sasakay siya ng dalawang connecting flight papuntang Almaty sakay ng KLM, ang kanyang pangunahing carrier. Noong ika-25 ng Nobyembre taong 1978, dumating ang doktor sa Ninoy Aquino International Airport sa Maynila para sa unang leg ng kanyang 2 araw na paglipad patungong Almaty. Pumunta siya sa counter ng Singapore Airlines at nag-check-in ng isang malita na naglalaman ng kopya ng kanyang talumpati, resource materials, damit para sa event, at iba pang personal na gamit. Umalis ang Singapore Airlines mula sa Maynila ayon sa schedule. Pagdating sa Singapore ng alas 9:30 ng gabi, pumunta si doktor sa KLM counter para mag-check-in para sa kanyang flight papuntang Amsterdam, Netherlands. Umalis ang KLM flight sa gabi gaya ng naka-schedule. Dumating ang doktor sa Amsterdam kinabukasan para sa kanyang ikatlong paglipad patungong Frankfurt, Germany. Gayunpaman, ang kanyang flight papuntang Frankfurt sakay ng KLM flight ay umalis mula sa Amsterdam na late ng 45 minuto. Bilang resulta, hindi nakasakay ang doktor sa kanyang flight mula Frankfurt hanggang Almaty. Pagdating niya sa Frankfurt, hinanap ng doktor ang isang empleyado ng KLM. Pagkalipas ng 2 oras, nakakita siya ng empleyado ng KLM at agad niyang ipinaalam ang tungkol sa kanyang late na flight, pati na rin ang kanyang naka-check-in na malita. Tiniyak sa kanya ng empleyado na kasama niya ang kanyang malita. Inatasan din ng doktor na lapitan ang isang empleyado ng Turkish Airlines para tumulong sa logistics ng kanyang biyahe sa Almaty. Kinuha ng empleyado ng KLM ang boarding pass ng doktor at binigyan siya ng bagong itinerary. Saka sumakay si doktor sa Lufthansa German Airlines, Lufthansa, mula Frankfurt hanggang Istanbul. Gaya ng itinuro, nilapitan niya ang isang empleyado ng Turkish Airlines na nagpakilala sa kanya na empleyado ng Lufthansa na nagbigay naman kay doktor ng bagong boarding pass. Tiniyak din sa kanya na ang kanyang naka-check-in na malita ay kasama sa parehong flight. Bago sumakay ang mga pasahero ng Turkish Airlines flight, hiniling ng mga tauhan nito na tukuyin ang kanilang mga bagahe sa tarmac. Hinanap ng doktor ang kanyang malita ngunit hindi niya ito makita. Hiniling niya sa Turkish Airlines na hanapin ang kanyang nawawalang malita. Lumipas ang 30 minuto ngunit wala pa rin ang kanyang malita. Pagkatapos ay inutusan ng Turkish Airlines flight personnel ang mga pasahero nito na sumakay sa eroplano. Para hindi maiwan sa kanyang flight, sinabihan ang doktor na sumakay. Tiniyak din na ang kanyang malita ay ilalagay sa susunod na available na flight papuntang Almaty sa sandaling ito ay matagpuan. Walang ibang pagpipilian si doktor kundi ang sumakay na dala lamang ang kanyang bitbit na bag. Nang dumating ang doktor sa Almaty, walang tumulong sa kanya mula sa KLM, Lufthansa, o Turkish Airlines. Ang kanyang malita ay hindi pa rin matagpuan. Pagkatapos ay lumabas siya ng airport, pumara ng taxi, at tumuloy sa hotel kung saan gaganapin ang kumbensyon. Pagdating sa hotel, naligo si doktor at nagpalit ng isang pares ng slacks at sweatshirt. Bumaba siya kung saan gaganapin ang conference. Sa simula, hindi pinayagang pumasok si doktor sa venue dahil sa kanyang hindi naaangkop na kasuotan. Ipinaliwanag ng doktor sa mga organizer na ang kanyang malita na naglalaman ng kanyang mga damit at mahahalagang materyales para sa kanyang talumpati ay nawala sa kanyang paglipad. Noon lang siya pinapasok sa loob ng venue. Pagkatapos ay ibinigay ng doktor ang kanyang lecture nang wala ang kanyang mga visual aid at sa kabila ng hindi naaangkop na pananamit. Nang matapos ang kanyang talumpati, lumapit sa kanya ang ilan sa mga dumalo at hiningi ang kanyang resource materials. Gayunpaman, hindi niya naibigay sa kanila ang mga materyales dahil ang mga ito ay nasa kanyang nawawalang malita. Noong ika-14 ng Disyembre taong 1978, bumalik si doktor sa Pilipinas.
Lumipas ang 3 buwan at wala pa ring balita tungkol sa nangyari sa kanyang bagahe. Kaya, noong ika-15 ng Marso taong 1979, sinulatan ng doktor ang Singapore Airlines, KLM at Lufthansa, na humihingi ng kabayaran para sa kanyang nawawalang bagahe at sa abala na kanyang dinanas. Ang Lufthansa, sa liham nito na may petsang ika-31 ng Marso taong 1979, ay tinanggihan ang kanyang paghahabol para sa kabayaran habang ang KLM at Singapore Airlines, sa magkahiwalay na mga liham, ay humingi ng oras upang imbestigahan ang insidente. Sa isang liham na may petsang ika-21 ng Abril taong 1979, itinanggi ng Singapore Airlines ang anumang pananagutan. Ang KLM, sa kasamaang palad, ay hindi sumulat pabalik sa doktor. Kaya, noong ika-5 ng Agosto taong 1979, nagsampa ang doktor ng reklamo para sa mga pinsala laban sa KLM, Turkish Airlines, Singapore Airlines, at Lufthansa. Ang KLM, Singapore Airlines, at Lufthansa ay naghain ng kanilang magkahiwalay na mga sagot. Lahat sila ay tumanggi sa pananagutan para sa nawawalang malita ng doktor. Iginiit ng KLM na nagsagawa ito ng pambihirang kasipagan sa paghahatid sa doktor sa kanyang huling destinasyon. Itinanggi nito ang pananagutan para sa nawawalang malita dahil hindi ito ang una o huling carrier niya. Kahit na mapatunayang mananagot, sinabi ng KLM na ang halaga ng aktwal na pinsala ay dapat lamang na $400 o $20 kada kilo, alinsunod sa Warsaw Convention dahil hindi idineklara ng doktor ang aktwal na halaga ng kanyang malita. Inamin pa ng KLM na taliwas sa pahayag ng doktor, hindi siya agad nag-abiso sa sinumang tauhan ng airline tungkol sa nawawalang bagahe. Nang magpadala siya ng demand letter sa KLM ay doon pa lamang nalaman ang insidente. Higit pa rito, hindi nagkapinsala ang doktor dahil nakapagbigay siya ng kanyang talumpati sa kumbensyon. Itinanggi din ng Singapore Airlines ang anumang pananagutan dahil inihatid nito si doktor at ang kanyang naka-check-in na malita sa Singapore. Ang kanyang malita ay inilipat sa KLM, ang ikalawang bahagi ng kanyang flight. Sa pag-aakalang mayroon itong anumang pananagutan na nagmumula sa nawawalang malita, iginiit ng Singapore Airlines na ito ay limitado lamang sa ilalim ng Warsaw Convention. Panghuli, sinabi ng Lufthansa na si KLM ang dapat managot sa nawawalang malita bilang intermediate carrier ng doktor papuntang Kazakhstan. Tulad ng KLM, pinanindigan nito na ang pananagutan nito, kung mayroon man, ay limitado sa $20 kada kilo sa ilalim ng Warsaw Convention. Ang isang kontrata ng transportasyon ay isa kung saan ang isang partikular na tao o asosasyon ng mga tao ay nag-oobliga sa kanilang sarili na maghatid ng mga tao, bagay, o kalakal mula sa isang lugar patungo sa isa pa para sa isang nakapirming presyo. Sa ilalim ng Artikulo 1732 ng Civil Code, ang common carrier ay tumutukoy sa mga tao, korporasyon, kumpanya, o asosasyon na nakikibahagi sa negosyo ng pagdadala o pagdadala ng mga pasahero o kalakal o pareho, sa pamamagitan ng lupa, tubig, o hangin, para sa kabayaran, nag-aalok ng kanilang mga serbisyo. Sa publiko, ang likas na katangian ng negosyo na nagsasangkot ng transportasyon ng mga tao o kalakal ay gumagawa ng isang kontrata na puno ng interes ng publiko. Kaya't nakatakdang obserbahan hindi lamang ang nararapat na pagsisikap ng isang mabuting ama ng isang pamilya kundi ang pambihirang pangangalaga sa pagbabantay sa mga kalakal na iniaatas sa ilalim ng Artikulo 1733 ng Civil Code. Isinasaalang-alang na ang isang kontrata ng transportasyon ay may pampublikong interes, ang isang karaniwang carrier ay ipinapalagay na may kasalanan o kumilos ng pabaya kung sakaling mawala o masira ang mga kalakal maliban kung patunayan nila na sila ay nagpakita ng hindi pangkaraniwang pagsisikap. Sa makatuwid, sa isang aksyon batay sa isang paglabag sa kontrata ng transportasyon, hindi kailangang patunayan ng naagrabyado na partido na ang carrier ay may kasalanan o nagpabeya. Kinakailangan lamang niyang patunayan ang pagkakaroon ng kontrata at ang hindi pagganap ng tungkulin ng carrier. Walang pagtatalo na ang KLM at doktor ay pumasok sa isang kontrata ng transportasyon. Bumili ang doktor ng tiket mula sa airline para sa kanyang paglalakbay sa Almaty, Kazakhstan. Gayunpaman, nilabag ng KLM ang kontrata nito sa doktor nang hindi nito maihatid ang kanyang naka-check-in na malita sa itinalagang lugar at oras.
Ang Melita ay naglalaman ng kanyang damit para sa komperensya kung saan siya ay panauhing tagapagsalita, isang kopya ng kanyang talumpati, at kanyang mga resource material. Ang masama pa, hindi na naibalik sa kanya ang Melita ni Doktor kahit dumating na siya sa Maynila mula sa Almaty. Kaya, ang pananagutan ng KLM para sa nawawalang Melita ay sapat na napatunayan dahil nabigo itong mapagtagumpayan ang presumption ng kapabayaan. Ang bad faith sa bahagi ng KLM ay wastong naitatag. Parehong napatunayan ng trial court at ng appellate court na ang KLM ay kumilos ng may bad faith sa pakikitungo sa doktor. Sumasang-ayon kami sa RTC at CA na kumilos ang KLM ng hindi maganda. Hindi mapag-aalinlanganan na nawala ang bagahe ni doktor sa kanyang paglipad, kahit bumalik na siya sa Pilipinas ay wala pa rin ang Melita ni doktor. Walang sino man sa mga tauhan ng KLM ang nag-update sa kanya kung ano ang nangyari sa paghahanap. Nang sumulat lamang si Doktor ng isang demand letter sa KLM ay nakipag-ugnayan sa kanya ang huli na humihingi ng panahon para imbestigahan ang bagay na ito. Gayunpaman, hindi man lang nito ipinaalam sa kanya ang resulta ng sinasabing imbestigasyon. Ang masaklap pa, ang Customer Relations Officer ng KLM ay nagpatotoo na ang Melita ay natagpuan sa Almaty gaya ng ipinapakita sa ulat ng bagahe na may petsang 18 ng Disyembre taong 1978 ng Turkish Airlines. Agad namang ipinaalam ang nadiskubre ng nasabing airline sa KLM. Gayunpaman, hindi nag-abala ang KLM na ipaalam sa doktor na ang kanyang Melita ay natagpuan o gumawa ng mga kinakailangang hakbang upang maihatid ito pabalik sa Maynila. Ang bad faith sa bahagi ng KLM ay nagbibigay ng parehong pananagutan para sa moral at huwarang pinsala. Gayunpaman, ang mga halaga nito ay dapat na baguhin upang maging patas, makatwiran, at naaayon sa pinsalang natamo ng pasahero. Sa ilalim ng Artikulo 2216 ng Civil Code, ang pagtatasa ng mga pinsala ay ipinauubaya sa pagpapasya ng korte ayon sa mga pangyayari ng bawat kaso. Ang mga korte ay dapat sumunod sa prinsipyo na ang halaga ng mga pinsalang iginawad ay hindi dapat maging labis na sobrang na nagpapahiwatig na ito ay resulta ng pagkiling o katiwalian sa bahagi ng hukuman ng paglilitis. Sa makatuwid, dapat itong maging patas, makatwiran, at proporsyonal sa pinsalang natamo. Ang paggawad ng moral damages ay nararapat upang bigyang daan ang napinsalang partido na makakuha ng paraan ng diversion o amusement para maibsan ang moral na pagdurusa na kanilang dinanas dahil sa kasalanan ng iba. Dito, ipinakita ng KLM ang pagwawalang bahala sa kalagayan at abala na dinanas ng doktor nang mawala ang kanyang bagahe. Walang laman itong pangako na ang kanyang bagahe ay kasama niya sa paglalakbay at nabigo pa itong ipaalam kay doktor na natagpuan na ang kanyang Melita. Bukod dito, hindi nito ibinalik sa kanya ang mga bagahe kahit na natagpuan na ito. Hindi may kikaila, ang bad faith ng KLM, labis na kapabayaan, at kawalan ng pangangalaga ay nagbibigay katwiran sa paggawad ng moral na pinsala alinsunod sa Artikulo 2220 ng Civil Code. Ginagabayan ng nabanggit, binago ng korte ang paggawad ng moral na pinsala mula 1 milyon hanggang 300,000 pabor sa doktor. Ang paggawad ng mga huwarang pinsala ay kailangan ding baguhin. Walang alinlangan, kumilos si KLM sa walang pakundangan, at walang ingat na paraan. Dahil sa nakapalibot na mga katotohanan at pangyayari sa instant na kaso, pinaniniwalaan ng korte na ang halagang 100,000 ay sapat. Ang Artikulo 2221 ng Civil Code ay nagsasaad na ang mga nominal na pinsala ay maaaring igawad upang ang karapatan ng nagsasakdal, na nilabag ng nasasakdal, ay maaaring mapagtibay o kilalanin, at hindi para sa layuning bayaran ang nagsasakdal para sa anumang pagkawalang natamo. Ang mga ito ay, mababawi kung saan ang isang legal na karapatan ay teknikal na nilabag at dapat na mapagtibay na hindi nagdulot ng aktwal na kasalukuyang pagkawala ng anumang uri o kung saan nagkaroon ng paglabag sa kontrata at walang malaking pinsala o aktwal na pinsala anuman ang nangyari o maaaring mangyari o ipinakita. Sa kabilang banda, ang Artikulo 2224 ng Civil Code ay nagsasaad na ang mga temperate damage o katamtamang pinsala, na higit pa sa nominal ngunit mas mababa sa compensatory damages, ay maaaring mabawi kapag ang napinsalang partido ay nakaranas ng damage o pinsala ngunit ang halaga nito ay hindi mapapatunayan ng may katiyakan, mula sa likas na katangian ng kaso.
Ang doktor ay nawalan ng pera nang mawala ang kanyang malita na naglalaman ng kanyang mga personal na gamit sa kanyang paglipad at hindi na naibalik. Sa kasamaang palad, hindi siya nagpakita ng anumang aktwal na resibo na magpapatunay sa aktwal na halagang dapat bayaran, gaya ng ipinag-uutos sa ilalim ng Artikulo 2179 ng Civil Code, upang bigyan siya ng karapatan sa paggawad ng aktwal na pinsala. Ito, gayunpaman, ay hindi humahadlang kay doktor mula sa pagbawi ng mga temporate damage, at hindi nominal na pinsala, dahil ang eksaktong halaga ng pinsala o pagkalugi sa pera na kanyang natamo ay hindi na itatag ng karampatang ebidensya. Kaya, napag-alaman ng korte na ang paggawad ng 50,000 bilang temporate damages ay patas at makatwiran sa pagtingin sa mga pangyayari sa kasong ito. Ang pananagutan ng KLM para sa mga katamtamang pinsala ay maaaring hindi limitado sa itinakda sa Artikulo 22(2) ng Warsaw Convention, gaya ng sinusugan ng Hague Protocol, sa pagkakaroon ng masamang pananampalataya. Ang halaga ng moral damages at exemplary damages ay 300,000 at 100,000, ayon sa pagkakabanggit, at ang temporate damages sa halagang 50,000 ay iginagawad sa doktor bilang kapalit ng nominal na pinsala.